Paano ba ako nakasisigurong maliligtas ako? Well, marahil baka naitanong mo na ito sa iyong sarili. Basta maging mabait at mapagbigay lang, iligtas na? Ganun ba yun? Basta matutunan mo lang din naman ng pananalangin, pwede na siguro yun? O di kaya naman ay, basta may kabisado ka lang na verse, pwede na yun. O baka ito, napapakinggan nyo rin ito sa iba. Hindi naman ata totoo yung sinasamba nyo. Well, marahil, yan yung mga pangkaraniwang napapakinggan natin sa tao kapag pinag-uusapan ang salitang kaligtasan. Alam nyo po, sa katunayan, may purpose kung bakit ka nabubuhay pa hanggang ngayon. Sabi po ni Dr. Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Isa lang po ang gusto kong ipaalala sa bawat isa. Hindi kayamanan o basta lang malaman mo na maging mabuti sa tao ay pwede mo nang maisalba ang sarili mo para sa kaligtasan. Hindi magiging sagot ang anumang yaman o pride o kahit na anong posisyon para malaman mo yung layunin mo sa buhay. Dahil kung akala ng iba, kaligayahan sa yaman at marangyang buhay o mabuhay ng mabuti, marunong ka man lang manalangin na makapagbigay ng kahulugan ng kaligtasan sa kanila. Well, sasabihin ko po sa inyo, hindi po magiging sapat yun sa kahulugan at para ipakahulugan ang kaligtasan mo. The purpose of life. In the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13 up to 14, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Gusto ko lamang maunawaan ng bawat isa hanggat may panahon ka pa para malaman ng susi para sa kaligtasan at malaman mo ang tunay mong layunin. Kinakailangan yung oras mo lang. At kung handa ka ba na pakinggan ang sasabihin at ipapaliwanag ng Diyos para sa iyong buhay. Kaligtasan na kailangan mong matanggap. Batay po sa Biblia, according to book of John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Dahil tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan sa iyo. Hindi ang kaibigan mo,
hindi ang magulang mo, at mas lalong hindi ang relihiyon. Ngunit tanging ang Diyos lamang. Ang Diyos na magbibigay sa iyo ng daan at katotohanan kung tatanggap ka sa Kanya. Ang Diyos na magbibigay ng panibagong buhay kung tatanggap ka sa Kanya. Ang Diyos na magtutuwid ng likong landas mo kung tatanggap ka sa Kanya. Ang Diyos na magbibigay sa iyo ng mga patotohanang maaayon o naaayon sa Kanyang mga salita kung makikinig ka sa Kanya. Sabi ng Biblia, according to book of James chapter 1 verse 21, kaya't inihiwalay niyo ang lahat na karumihan at ang pagapaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Tandaan natin, hindi lalapit ang kaligtasan sa iyo. Ikaw mismo ang dapat lumapit. Sabi ng Book of Acts chapter 2 verse 40, magsiligtas kayo sa likhong lahing ito. We need to save yourselves from the untoward generation. Ganon din po sa Philippians chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus ngang ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Now, dahil kung gusto mong masumpungan ng kaligtasan, pagsumikapan mong masumpungan ito dahil hindi ito ang lalapit sa iyo. Hindi mo makikita at malaman ang tunay na kaligtasan kung hindi mo pakikinggan at uunawaing maigi ang bawat nasasaad na salita ng Panginoon para sa kaligtasan ng buhay mo. Ibig kong ipapatid sa iyo, kapatid, libo-libo na ang nangangaral para lang masumpungan mo ang kaligtasan at maalaman mo kung ano ang patungkol dito. Ngunit karamihan sa atin ay tumatanggi pa ding pakinggan ito at nakikinig pa din sa mga maling haka-haka at mga katuroang hindi patungkol sa Biblia. Kaya kapatid, bilang paalala, huwag sayangin ang oras para sa kaligtasan mo. Sabi ng Biblia, according to the book of Ephesians chapter 1 verse 7, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya. Ganon din sa chapter 2 verse 8 ng book of Ephesians, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay maglalayo sa iyo sa kasalanan at hindi kailanman maghahari sa iyong buhay kung ikaw ay tatanggap sa Panginoon. Romans chapter 6 verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ang kaligtasan ang siyang magbibigay katotohanan, at katotohanan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Uulitin ko po, sa lahat ng mga gustong tumanggap sa Panginoon at tatanggap sa Panginoon,
bukas po ang palad ng Panginoon para masumpungan natin ang Kaniyang grasya na nagbibigay daan para tayo ay makasumpong ng kaligtasan. Desisyon lamang po natin kung talagang desidido tayo na pangalagaan ang layunin natin sa buhay at sumunod sa Panginoon. Always remember the importance of life. Jesus left the 99 just to rescue you.